Lumipas na ang 1 buwan at 15 araw mula nang umalis ang mga Israelita sa Ehipto. Pero wala pa rin silang makain. Nagreklamo sila at sinisi si Moises. Narinig ng Diyos ang reklamo ng mga tao at ang panalangin ni Moises. Binigyan niya ng mana ang mga Israelita, isang pagkaing bumabagsak mula sa langit tuwing umaga. Sa bawat araw, tumatanggap sila ng mana at patuloy na naglalakbay papunta sa lupang pangako, ang Kanaan. Pero ilang araw lang ang lumipas, may lumapit na kalaban, ang mga Amalekita. Hoy! Sino yung mga yan? Mukhang mahihina. Sugurin natin sila. Sugod! Nagsimula ang labanan. Umakyat si Moises sa bundok at tinaas ang kanyang mga kamay sa panalangin. Habang nakataas ang kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Laban Israel! Kaya natin ito! Pero kapag napapagod si Moises at ibinababa ang kanyang mga kamay, nananalo ang mga Amalekita. Amalek! Sugod pa! Kaya pinaupo si Moises ni Aaron at Hur sa isang bato. Hinawakan nila ang kanyang mga kamay para manatiling nakataas. Hanggang sa paglubog ng araw, hindi bumaba ang kamay ni Moises. Sa huli, natalo ng mga Israelita ang mga Amalekita. Muli silang nakaligtas at nagpatuloy sa paglalakbay. Sinusundan ang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Ha? Tumigil ang mga haligi ng ulap at apoy. Hindi ba ito ang bundok ng Sinai? Tara, magtayo tayo ng tent at kumain. Mahalaga ang pagkain. Matapos magtayo ng tent, umakyat si Moises sa bundok Sinai para makipagkita sa Diyos. Akin ng buong mundo, pero kung makikinig kayo sa akin at susunod sa aking tipan, kayo ay magiging aking espesyal na bayan. Sabihin mo ito sa mga tao ko. Ibinaba ni Moises ang mensahe ng Diyos at sinabi ito sa mga Israelita. Nang pumayag ang bayan na sumunod sa Diyos, ibinigay ni Yahweh kay Moises ang 10 utos para sundin ng lahat. Isinulat ni Moises ang mga utos at ibinaba ito mula sa bundok. Mga kababayan kong Israelita, ang 10 utos na ito ay binigay mismo sa atin ng Diyos. Tanong ko sa inyo, ipinapangako ba ninyo sa harap ng Diyos na susundin nyo ang lahat ng ito? Oo! Ipinapangako namin! Susundin namin ang 10 utos ng Diyos! Kaya kinuha ni Moises ang dugo ng alay at ibinuhos ito sa mga tao. Ito ang dugo ng tipan na ginawa ng Panginoong Diyos sa inyo. Alalahanin nyo ang inyong pangako sa Diyos at sundin ito. Pagkatapos ng pangakong iyon, nanatili ang mga Israelita sa bundok Sinai at pinag-aralan ang mga utos ng Diyos. Halos 1 taon din nanatili roon ang haliging ulap at apoy.